Mga kapuso, wala na pong tao ngayon dito sa Pilgrim Center sa harapan mismo ng Basilica del Santo Niño. Pero bukas ng alas 4 ng umaga ay magsisimula po ulit ang programa sa pamamagitan ng isang misa. At ito po ay magtutuloy-tuloy na kada oras sa buong araw bukas ang mismong kapistahan ng Santo Niño. Samantala, isa pang bahagi ng pagdiriwang ng Sinulog Festival dito sa Cebu ay ang pagsasadula ng pagbinyag kina Haring Humabon at Reyna Juana, mga kauna-unahang Pilipinong nabinyagan para maging Kristiyano. Si Alan Domingo ng GMA Cebu ang nakatutok po dyan. Binigyang buhay sa loob ng Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño ang simula ng pagiging Kristiyano ng mga Cebuano. Mula sa fluvial procession, dumating sa Basilica sina Haring Humabon at Reyna Juana kasama ang mga katutubo at ang mga Kastila sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Unang itinayo ang malaking krus na nagsimula ng Kristyanismo sa Cebu. Sunod naman ang kauna-unahang baptism rite. Gamit ang mga banga, bininyagan sina Haring Humabon at Reyna Juana. Isinunod sa kanila ang mga katutubo. Ang mga debutong dumalo bininyagan ding muli. Pagkatapos, inilibot sa loob ng Pilgrim Center ang imahe ng Birhen ng Guadalupe na unang isinalin ng mga Kastila sa mga katutubong Cebuano. Sunod naman ang imahe ng Itchy Omo o ang naghihirap na imahe ni Jesucristo na ibinigay kay Haring Humabon. Pinakahuli ang imahe ng Señor Santo Niño na binigay naman kay Reyna Juana. Also overwhelmed by the people's response, and every year the people touch me and the people always make my faith grow. Bitbit ng mga debuto ang iba't ibang imahe ni Señor Santo Niño. Matapos ang banal na misa, naghandog pa ng mga sayaw para sa santo. Mula rito sa Cebu, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Kung Sinulog Festival po ang pinagdiriwang ng ating mga kapusong Cebuano, sa Pandacan, Maynila ay Buling-Buling Festival ang tawag sa kanilang selebrasyon doon. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Nagsimula ang pagdiriwang sa tradisyonal na sunduan o pagkikita ng dalawang Santo Niño mula sa simbahan ng Santo Niño de Pandacan at sa Aglipayan Church. Isinasabuhay nito ang pagkilala sa Santo Niño bilang nag-iisang patron ng Pandacan sa kabila ng dalawang prominenteng relihiyon dito. Matapos ang interfaith celebration, sinundan na ito ng Buling-Buling Festival. Ito ang nakagawi ang papuri sa Santo Niño sa pamamagitan ng pagsasayaw. Sa mga residente, lubos sa pagpapala raw mula sa may kapal ay pagkakaloob sa sino mang makikibahagi sa pagsasayaw. Iba't ibang imahe ng Santo Niño ang pinarada. Ang isang ito, puti at mahaba ang buhok. Ang isa namang ito, tila sumasayaw rin. Makukulay ang suot na costume ng mga mananayaw. Sina Lola, hindi rin nagpahuli sa pagpapapuri sa mahal na poon. May mga accounts na sa ilang taon nilang pagsasayaw, gumagaling ang kanilang karamdaman. Tapos kapag nakakawag sila sa santo, kapag nakakaikot sila sa community, mas nakakaramdam sila ng kalakasan. Gusto ko lang hilingin ho, sana gumaling na yung maoperahan na yung apo ko nga may sakit sa puso. Parang unity. Hindi siya para nagkakaisa siya, hindi siya yung nagkokontrahan, hindi siya nagkakaisa sila, yung nagko-coexist. Napakaganda. Siyempre, magaling talaga dito yung mga Santo Niño. Tsaka mga buling-buling, masaya panoorin. Ito po ay isang panata na rin. Ano po yung hinihingi nyo ngayon? Good health, siyempre. Good health kay Santo Niño. Salima Refran, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, isinailalim na sa state of calamity ang malunsod ng Silay at Victoria sa Negros Occidental dahil sa pagbaha. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 4 na ang iniulat na namatay sa buong probinsya at 2 po sa kanila na kuryente habang nagcha-charge ng rechargeable battery. Isang namatay dahil sa flash flood sa Victoria City habang isang batang babae naman ang nalunod sa Bacolod. Bumisita po ang mga pinuno ng DOST at Pag-asa sa pinangyarihan ng landslide sa St. Bernard, Southern Leyte. Pinayuhan nila ang mga residenteng magsibalik sa mga evacuation center dahil sa posibilidad ng pag-ulan sa mga susunod na araw na maaaring maging dahilan ng landslide. Nakatutok si Jamie Santos. 2 araw nang magandang lagay ng panahon dito sa St. Bernard, kaya ang ilang residenteng naapektuhan ng landslide pinahintulutan ng umuwi. Napasyahan based on recommendation ng ating Disaster Analysis Committee na pabalikin yung several communities na
flood prone kasi nag-subside na naman yung tubig, but still with caution. Ayon sa Pag-asa, hindi dapat magpakakampante ang mga residente dahil ang magandang panahong nararanasan ngayon ay break lang daw. Muli na naman daw babalutin ng maulap at maulang panahon ng lugar. Hindi ganun kalakas ang pagulan, pero yun ang ina-emphasize natin. After ng 3 linggo na sunod-sunod na pagulan, hindi na natin kailangan ng malakas na pagulan para mag-trigger ng landslide at saka magkaroon ng mga flash flooding. Kasi super saturated na yung lupa, so madali mag-landslide. Saka yung ground level nila, yung groundwater level nila, mataas na. Kaya pinapayuhan ng mga residente na bumalik na lang muna sa evacuation center. Ayaw na namin eh. Bakit po? Mahirap kasi sa evacuation eh. Kung talagang para sa kaligtasan namin na hindi na naman kami mapapahamak ulit, bakit hindi? Ininspeksyon din ni DOST Secretary Mario Monteo ang barangay Bulod-Bulod kung saan 3 ang namatay dahil sa landslide. Mapanganib pa rin daw ang pagtira sa lugar. Planong lagyan ng mga landslide early warning device ang lugar para na mamonitor ang paggalaw ng lupa hanggang sa kailaliman nito. Definitely gusto namin maglagay doon sa unang site at malamang dito rin maglalagay din tayo ng few sensors. Now we plan to put it also all over the Philippines. Ikinatuwa naman ni Mayor Rentuza ang mga tulong at maagang babala ng DOST at Pag-asa. Tutugunan daw agad ng lokal na pamahalaan ang mga rekomendasyon ng 2 ahensya. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga naghahanap ng magigimikan bukas, pwede niyo pong puntahan ang exhibit ng mga pintor mula sa Bacolod sa World Trade Center sa Pasay. Ang tema ng exhibit, mga panabong na manok. Nakatutok si Victoria Tulad. Pagdating sa sining, syempre hindi magpapahuli ang Pinoy. Sa World Trade Center sa Pasay City, tampok ang exhibit ng mga pintor mula sa Bacolod City. Simple lang ang tema, panabong na manok. Pero talaga namang hahanga ka sa ganda ng pagkakagawa. Bahagi ang exhibit ng first Game Foul Expo sa bansa na ginaganap din sa World Trade Center. Tinatawag ang grupo ng mga pintor na Bangis o Bacolod Negros Game Foul Artists. Iba ang interpretasyon ng kanilang mga painting. Mayroong abstract at mayroon din namang realistic. Ang aim naman namin na gusto naming iangat yung art awareness. Ano masasabi natin dun sa mga paintings na nandito? Magaganda. Wala tatalo sa Pinoy. Worldwide ang Pinoy, oo. Patunay lamang ang mga painting na ito sa kagalingan ng Pilipinong pintor. Kaya nga sa kabila ng mga kanluraning impluwensya na namamayani ngayon sa bansa, sana raw ay huwag mawala ang ating pagsuporta sa ating mga kababayan. Sa mga mamamasyal bukas, pwedeng isama sa inyong itinerary ang Bangis exhibit sa World Trade Center. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Ang Pinoy nurse na unti-unting nakikilala sa United Kingdom bilang singer. At ang pinakasariwang balita sa Sinulog Festival sa Cebu. Dito lang po yan sa 24 Oras.